Briefly po, nagsalita po ang pamilya ni Paulo Tantoco at humihingi sila ng privacy dahil ang pagkamatay daw ng kanilang anak ay isang pribadong bagay. Well, muli po, kami po ay nakikiramay sa pamilya. Lahat po tayo ay namatayan na. Alam natin na napakalungkot yan. Alam natin ang pagluluksa na pinagdadaraanan ng mga namatayan ng mahal sa buhay. So my condolences to the Tantoco family. Pero hindi po ako naniniwala na pribadong bagay ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. Unang-una, siya po ay nasa Estados Unidos kasama ng kanyang asawa na naglilingkod sa Malacanang Palace. Siya pala po ay undersecretary ng Office of the Social Secretary. At naroon ang kanyang asawa on official mission kung saan kasama si Paulo Tantoco. Kaya po maski kayang-kaya naman bayaran ng mga Tantoco yung gastos papunta ng Amerika, maski pa sila ay naka-stay sa Beverly Hills Hilton, ang katotohanan po, ginamit ang pera ng taong bayan para dyan sa biyaheng yan. At ang biyahe nga po ay may kinalaman doon sa Manila International Film Festival kung saan marami rin mga artista ang naging kabahagi ng opisyal na delegasyon. So unang-una po, siya po ay kabahagi na isang delegasyon sa isang event na naging opisyal dahil ito po ay isang proyekto ng First Lady, yung Manila International Film Festival dyan sa Los Angeles. At dahil nga ito ay kabahagi ng isang programa ng Office of the Vice President, ng Office of the First Lady, hindi Vice President, kanina kasi Vice President pinag-uusapan natin, malinaw po, ginastos ang pondo ng Kaban ng Bayan. At kapag meron pong nangyaring aberya sa isang official function na pinaggastusan ng Kaban ng Bayan, yan po ay isang public matter. May karapatan talaga ang taong bayan na malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kung ako naman bilang isang magulang, talagang nagmamahal sa aking anak, ang tatanungin ko, sino ang nagbigay ng cocaine sa kanyang anak? Hindi na kasi may tatanggi na cocaine effects ang kanyang pagkamatay. Tama naman sila, wala daw word na overdose. So cocaine effect. Sino ang nagbigay ng cocaine sa kanilang anak? Pangalawa, sino mga kasama niya doon sa kwarto? Kasi nakasaad doon sa police report na merong mga plastic na may linalamang pinaghihinalaan na cocaine. Sa ngayon, by now, should be confirmed. At meron pang mga dollar bills na merong dust ng cocaine o pinaghihinalaan cocaine na I'm sure confirmed na ngayon na cocaine yan. O, sino-sino ang mga kasama niya? Dahil importanteng malaman bilang a matter of public interest kung sino talaga mga kasama niya na nagko-cocaine doon. Dahil ito nga isang official trip using public funds. Bakit gumagawa ng mga illegal na bagay habang kasapi sa isang official mission, ng isang official function ng First Lady ng Pilipinas? At siyempre, bakit hindi nabigyan ng assistance yung kanilang anak, gayong po pwede naman talagang maiwasan ang pagkamatay kung epekto lang ng overdose yan? Meron ba talagang nagsabi na wag na tayong tumawag ng tulong dahil sa iskandalo na po pwedeng mangyari pag nalaman na may isang mataas at influential na taong gobyerno ang kasama na gumamit din ng pinagbabawal na droga? So, paumanhin po sa mga Tantocos, alam ko kayo'y nagluluksa, pero ito pong mga question nito, may karapatan ng taong bayan sa kasagutan. Yun lang po. Otherwise, respetuhin po namin ang inyong pagluluksa, pero pera po ng Kaban ng Bayan ang pinag-uusapan dito. At ang question po na nasa isipan ng marami, ang kabiyak ba mismo ng presidente ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Ang isa pang tanong na dapat sagutin ng pamilya, at ang sa tingin ko naman, gusto rin nila ng kasagutan, may kinalaban ba yung First Lady natin doon sa utos na wag na munang humingi ng tulong para wag magka-skandalo? Dahil kung yan po talaga ay may katotohanan, talagang sa Batas Pilipinas at Batas Amerika, yan po ay isang krimen. Reckless imprudence. Sa Pilipinas po yan. Samantalang sa Amerika, it is reckless endangerment, sa tingin ko. Pero in any case, ang pinaka-importanting issue rito, merong bang opisyal ng gobyerno na gumamit ng pinagbabawal na gamot? Bakit? Dahil yan po ay labag sa Batas Pilipinas, labag sa Batas Amerika. At wala naman pong kahit sino sa kanila ang po pwedeng mag-invoke ng sovereign immunity. Dahil ang First Lady po, walang sovereign immunity unless kasama siya ng presidente on an official trip. Doon,
po pwede siya makinabang sa immunity from suit, gaya ng sovereign head. Pero hindi naman po ganyan ang pangyayari. So kinakailangan magkaroon po tayo ng kasagutan dun sa aking mga katanungan. Di ba po? Pasensya na po. Talaga lang pong importante na wag tayong tumigil magtanong ng mga kwestiyon na may kinalaman po sa tamang pamumuno at siyempre po, basic sa tamang pamumuno na mga nagpapatupad ng batas gaya ng presidente at ang mga malalapit na personalidad sa kanya gaya ng kanyang asawa ay sila ay tunay na sumusunod sa batas at hindi po sila ang lumalabag sa batas.